Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Dr. Santos Station. Puntahan natin ang pinakadulo ng LRT Line 1. Sinabi na nga ng Department of Transportation at ng Light Rail Manila Corporation, ang private company na nag-operate sa LRT Line 1, ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang LRT Line 1 Cavite Extension Project hanggang sa Bacoor, Cavite. Hanggang dito nga lang sa may Sucat, Parañaque, ang dulo ng LRT Line 1 imbes na hanggang sa Bacoor, Cavite. Ang Dr. Santos Station ay tinayo dito, malapit lang sa SM City Sucat. May malawak pa ng mga bakanteng areas dito sa paligid ng station. Napapalibutan pala ng creek itong Dr. Santos Station. Ang LRT Line 1 ay magtatayo sana ng 8 bagong station mula sa dating pinakadulo nito sa may Baclaran. Pero ang naitayo na station ay 5 lang. At yung 3 ay hindi nga natuloy dahil sa issue sa right of way dahil naharangan na yung ruta ng LRT Line 1 na dadaan sana dyan sa may C5 South Link Extension. Tara punta tayo dun sa pinakadulo ng linyang ito. Ito naman yung C5 to Cavitex Expressway. Diretso na yan hanggang dun sa may coastal area. Napansin nyo ba, puro 3rd generation trains ang ginagamit ngayon ng LRT Line 1. Tuwing rush hour lang ginagamit yung mga 4th generation trains. So ayan guys, ito yung creek na nakapalibot dito sa Dr. Santos Station. May mga vacant area pala dito na bahagi ng station. Hindi ko lang alam kung commercial space ba yan o gagamitin din yan ng LRT Line 1. Nagpatayo nga rin sila ng tulay dito dahil nga merong creek. Mas okay din sana kung magkaroon dito ng convenience store.
Elevated naman yung train station pero yung concourse level ay nasa ground. Meron namang barrier dito sa gilid ng creek kung sakali man na tumaas yung tubig. Paglabas mo naman ng station, ang transport terminal na ngayon ay napapakinabangan na, marami nang sumasakay at bumababa dito. Meron na rin ditong for hire na motorcycle. Mga traditional jeepney at modern jeepney dito na nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero. Sana mas ma-utilize pa itong terminal, medyo malawak din ito. Malawak itong area ng Dr. Santos Station. Hindi ko lang alam kung sino may-ari nito mga surrounding areas. Para sa mga nagtatanong kung pwedeng mag-park dito, yung mga private vehicles, pwede, ayan makikita nyo naman. Paglabas natin dito ang C5 extension. Hindi pa natin napuntahan yung pinakadulo talaga ng LRT Line 1. Ito ang isa sa mga alternative na highway mula Parañaque papuntang Las Piñas. May mga developments na rin pala malapit dito, katulad ng Amvel Business District.
Anyway, puntahan na natin ang pinakadulo ng LRT Line 1. Magkakaroon nga ng redesign sa linya o ruta ng LRT Line 1 dahil hindi na nga pwedeng gamitin yung original na ruta kasi nagtayo ng flyover ang DPWH sa dadaanan sana ng linya ng LRT Line 1. Kumbaga inunahan sila ng DPWH at tinayuan na ng project. Kaya hanggang dito na lang at hindi makadiretso yung linya ng LRT Line 1. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na itayo yung 3 pang station, ang Las Piñas Station, Zapote at Bacoor Cavite Station. Ililihis nga ang bagong ruta ng linya ng LRT Line 1 kaya yun ang dahilan sa pagka-delay. Ayan, makikita naman natin ang pinakadulo ng linya ng LRT Line 1 sa ngayon. Hanggang dito lang muna kasi dun sa unahan mayroon ngang flyover dyan na ipinatayo ang DPWH. Pwede rin siguro dito na idaan sa may creek yung bagong ruta ng LRT para makadiretso na hanggang sa Cavite. Hindi ba nag-usap ang DPWH at ang Department of Transportation? Siguro naman alam nila na may project na dadaan dyan, bakit sila nagtayo ng flyover? So ayan, ito yung kasalukuyang dulo ng linya ng LRT Line 1 sa ngayon. Medyo malayo pa, mga ilang kilometro pa mula dito. At 3 pang ang station ang kailangan pang itayo bago matapos ang LRT Line 1 Cavite Extension Project. Anyway, anong masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe for more updates. Thank you for watching.